mapagpalang araw sa lahat ng ating mga kapisamban maragul. Ako nga pala si Melissa Dizon and welcome sa panibagong episode ng #BasilicCatechism, ang podcast na puno ng kwentuhan, aral at pananampalataya. Sa mga nakaraang episodes, marami na tayong napag-usapan, kagaya na lamang ng kasaysayan ng Holy Rosary Parish, ang kahulugan at kahalagahan ng isang basilika. Ngayon, samahan niyo kami upang talakayin ang #BasilicCarapatan. Ano-ano nga ba ang karapatan ng isang minor basilika? Narito si Reverend Father G.M. Sagum o Among Gian. Magandang araw po, Amo. Magandang araw din, Melissa, at sa ating mga taga-subaybay at sa ating mga deboto ng ating minor basilica. And I am very honored and privileged to be part of this series of catechism for us to understand better what a minor basilica is and what this privilege and honor is all about. Ayan, simulan na po natin, Among Gian. So, sa mga nakarang episodes po, natalakay na namin ang ibig sabihin ng isang minor basilica. Among Gian, ano-ano nga po ba ang pribilehiyo ng isang minor basilica? Magandang tanong at upang malaman din natin mga privileges. But before we begin to discuss about the privileges of a minor basilica, kailangan makita lagi natin na meron lamang tayong privileges para lalong mapalalim, kumbaga, ang pananampalataya ng ating mga deboto at ng mga parokyano at ng lahat ng mga Katoliko. Ang mga privileges ay binibigay lamang bilang tanda ng ating mga obligasyon din na upang mapalalim ang pananampalataya. Unang-una na riyan, syempre, dapat ang isang minor basilica bilang simbahan ng Santo Papa ay maging tanda ng pagkakaisa ng buong Santa Iglesia. Makita dito that the Church is only one under the guidance and the shepherding of the Pope, ng ating Santo Papa, si Pope Leo XIV. Kaya nga kailangan makita sa ating simbahan at marinig lagi ang kanyang mga katuruan at ang kanyang mga pahayag. Pangalawa dyan, we also have the privilege to display the papal symbols, lalo para makita lalo ang pagkakaisa ng ating pananampalataya. Kasama na rin yung tintinabulum o yung merong bell, at umbraculum, yung payong na nagpapahayag na tayo ay naghihintay, laging nakahandang tumanggap sa Santo Papa, and most especially the displaying of the cross keys of St. Peter and the crown or the tiara of the Pope. Makikita natin yung cross keys tsaka yung nakapatong na crown. Kasunod na rin dyan ay ang pribilehiyo natin para magkaloob sa mga mananampalataya na bibisita sa ating minor basilica sa tinatawag nating indulgences or spiritual na pagpapatawad, sa ganap na pagpapatawad sa kaparusahan that we deserve sa ating mga kasalanan. Unang-una sa pamamagitan ng pagsisimba, sa pagkukumpisal, pagbisita sa ating minor basilica, especially during special feast days ng declaration ng minor basilica, ng dedication ng ating simbahan, at ng anniversary ng pagpapahayag, pagkakadeclare bilang isang minor basilica. Talagang napakalinaw na discussion yan, Among Gian. So, for my second question po, ano po ba ang pinagkaiba ng pribilehiyo sa karapatan bilang isang minor basilica? Yeah, actually, we can take privilege and rights as synonymous, but all of these are in view of the spiritual good of the people. Pero for the sake of discussion, siguro makikita natin ang pagkakaiba ng pribilehiyo bilang mga special favors na ipinagkaloob sa ating simbahan, but the rights are pinapalinaw sa atin, binibigay ito, mga karapatan na ito para lalong ma-serve ang purpose ng isang minor basilica bilang simbahan ng Santo Papa at tanda ng pagkakaisa ng buong Santa Iglesia. Una na riyan sa mga karapatan ng isang minor basilica, babalik tayo ulit sa mga pribilehiyo. Karapatan natin na mag-display ng simbolo ng Santo Papa, most especially the sign of the coat of arms or yung papal insignia, the cross keys and the tiara, at karapatan natin, uulitin natin yun, na magbahagi ng indulgences, lalong-lalo na sa mga importanteng dates ng piyesta ng Santo Papa, piyesta ni San Pedro, at ng mga mahalagang piyesta ng simbahan at ng minor basilica. Ang ganda naman po nun, Among Gian, at hindi lamang ito parang isang titulo o promotion, bagkus ay isang malaking misyon at hamon sa atin at isang malaking biyaya sa lahat, lalo na sa mga nagsisilbi, sa mga nagsisimba, at of course, sa mga deboto. May mga last words po ba kayo before we end our episode? Yeah. Again, I would like to reiterate my first message kanina na
all of these privileges and these rights are all in view of the good of the people nang lalong magkaisa ang ating pananampalataya at lalong mapalalim ang pag-asa at pag-ibig ng mga dumadalaw, ng mga deboto at mananampalatayang pupunta sa ating minor basilica. Maraming pong salamat, Among Gian, sa pagbahagi ng inyong kalaman ngayong araw sa ating episode na #Basilikarapatan. Mga kapisamban Maragul, tandaan lamang na ang pagiging minor basilica ng ating simbahan ay isang blessing, isang paalala at isang misyon kung paano tayo at ang ating kapwa ay mas mapapalapit pa sa Diyos. Mas mapapaigting nito ang ating pananampalataya. Muli, maraming salamat po sa ating mga viewers. Abangan ang ating solemn proclamation on June 10. Ako po muli si Melissa Dizon at ito ang #Basilicatecism, ang podcast sa puno ng aral, kwentuhan at pananampalataya. Stay tuned mga kapisamban Maragul!